Iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong pinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinaranggal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, niluluwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinaranggal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, niluluwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin. Pinipintuho ka namin. Aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong pinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinaranggal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, niluluwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinaranggal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, niluluwalhati ka upang siya'y makapili, mapag-irog na Diyos natin. Bayan, magsiawit na bayan, pinagpala ka, dakilang biyayang pangako niya, sumilay ka. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Mga kapatid, aminin natin ang ating mga kasalanan upang tayo maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko sa makapangyarihan Diyos at sa inyo mga kapatid na lubha ako nagkasala sa isip, sa salita, sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Gawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo
sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, kalugdan mo kami at pagbigyan na magkamit ng kaloob mong karagdagan upang sa maalab naming pananalig, pag-asa at pag-ibig, kami ay mamalaging tumatalima sa iyong kautusan. Sa pamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Mikas. Pakinggan ninyo ang kaso ng Panginoon laban sa Israel. Tumindig ka, Panginoon, at ilahad mo ang iyong kaso. Bayaan mong marinig ng mga bundok at mga burol ang iyong sasabihin. Mga bundok at mga pundasyon ng sanlibutan, pakinggan ninyo ang sakdal ng Panginoon laban sa Israel na kanyang bayan. Sinasabi ng Panginoon, bayan ko, sagutin ninyo ako. Ano ba ang nagawa ko sa inyo? Naging pabigat ba ako sa inyo? Inialis ko kayo sa lupain ng Ehipto at tinubos sa pagkaalipin. Sinugo ko sa inyo sina Moises, Aaron at Miriam upang kayo'y pangunahan. Ano ang dapat kong dalhin sa aking pagsamba sa Panginoon na Diyos ng kataas-taasan? Magdadala ba ako ng guyang 1 taon ng gulang bilang handog na susunugin sa kanyang harapan? Malugod kaya ang Panginoon kung siya'y handugan ko ng libu-libong tupa o walang katapusang agos ng langis ng olibo? Matuwa kaya siya kung ihandog ko sa kanya ang aking anak na panganay, ang laman ng aking laman, bilang kabayaran ng aking mga kasalanan? Itinuro na niya sa iyo, o tao, kung ano ang mabuti. Ito ang nais ng Panginoon. Maging makatarungan ka sa lahat ng bagay, patuloy mong ibigin ang iyong kapwa, at buong pagpapakumbabang sumunod sa iyong Diyos. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ang masunurin sa Diyos ay kanyang sasagipin niyang lubos. Ang masunurin sa Diyos ay sasagipin niyang lubos. Ang lahat ng matatapat na lingkod ko ay tipunin. Silang tapat sa tipan ko't naghahandog niyong hain. Ang buong kalangit ay naghahayag na ang Diyos, isang hukom na matuwid, kung humatol ay maayos. Ang masunurin sa Diyos ay sasagipin niyang lubos. Hindi ako nagagalit dahilan sa inyong handog, ni sa inyong mga haing sa dambanay sinusunog. Bagaman ang mga toro'y hindi ko nakailangan, maging iyang mga kambing at ang inyong mga kawan. Ang masunurin sa Diyos ay sasagipin niyang lubos. Bakit ninyo inuusalyaw ang aking mga utos? At bakit ang paksa ninyo ay sa tipan natutungod? Pag kayo'y tinutuwid, agad kayong napupuot, at niayon na tanggapin niya ang aking mga utos. Ang masunurin sa Diyos ay sasagipin niyang lubos. Kahit ito ay ginawa, hindi kayo alumana, kaya naman ang akala, kayo't ako'y magkaisa. Ngunit ngayon panahon ng kayo'y aking pagwikaan upang inyong maunawaan ang ginawang kamalian. Ang parangal na nais ko na sa aki ihahain ay handog ng pasalamat, pagpupuring walang maliw. Akin namang ililigtas ang lahat na masunurin. Ang masunurin sa Diyos ay sasagipin niyang lubos. Hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah. Hallelujah. Hallelujah, hallelujah. Dinggin yung lahat ngayon ang tinig ng Panginoon sa loob ng mahinahon. Aleluya, aleluya.
Sumainyo ang Panginoon. at sumayo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ng ilang eskriba at pariseo kay Jesus, Guro, mari po bang pagpakitaan ninyo kami ng tanda mula sa langit? Sumagot si Jesus, lahing masama at di tapat sa Diyos. Naghahanap kayo ng tanda, ngunit walang ipakikita sa inyo maliban ang palatandang inilalarawan ng nangyari kay Propeta Jonas. Kung paanong si Jonas ay 3 araw at 3 gabing nasa tiyan ng dambuhalang isda, gayon din ang anak ng tao ay 3 araw at 3 gabing sa ilalim ng lupa. Sa araw ng paghuhukom, titindig ang mga taga-Ninibe laban sa lahing ito, at ito'y hahatulan ng kaparusahan sapagkat nagsisi sila dahil sa pangangaral ni Jonas. Ngunit higit na dihama kay Jonas ang naririto. Sa araw na iyon, titindig ang reyna ng timog laban sa lahing ito, at ito'y hahatulan ng kaparusahan, sapagkat nanggaling siya sa dulo ng daigdig upang pakinggan ang karunungan ni Solomon. Ngunit higit na dihama kay Solomon ang naririto. Mga kapanalig, ang Ebanghelyo ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Dalawang linggo na po na ang ating Ebanghelyo ay may pagpapahayag tungkol po sa kabutihan. Nung nakaraang linggo, hindi po yung kahapon, yung talinghaga sa mga hasik, no? The parable of the sower. Ang binhi po ay mabuting binhi po yan, dahil ang binhi po na tinutukoy ay ang salita ng Diyos, no? Kaya mabahagi po yan ng mabuting balita, no? Okay? At mayroong tinatawag na matabang lupa, mabuting lupa, good soil nga, ang sabi sa English ay napakaganda noon, no? May mabuting bini, napunta sa mabuting lupa, matabang lupa. Dahil yung ibang lupa ay hindi ka nais-nais sa paglago, paglaki ng binhi ng halaman, di ba? So nabubuo na sa ating isipan yung mabuting binhi, mabuting lupa or matabang lupa, no? At ito ay napakaganda sa binhi, sa halaman, kaya nga namumunga, may tig 100, may tig 60, may tig 30, di ba mga uhay? Ayun, the other Sunday po yun. Kahapon ay tungkol sa mabuting binhi, mabuting binhi na inihasik ng magsasaka. Pero nung lumago ng binhi ng halaman, merong masamang damo. Kaya nagtanong nga yung mga tagapag-alaga, di ba mabuting binhi naman yung inihasik? Bakit ngayon may masamang damo? Ayun, di ba? Ayan naman yung pagpapahayag ng kabutihan, side by side ng kasamaan. Sabi nga bubunutin na natin. Bubunutin natin yung mga masamang damo. Ang sabi ng mayari, wag niyong bubunutin. Kasi baka pag binubunot ninyo, yung masamang damo, baka madamay yung mabuting halaman. Di ba? Kaya binibigyan pa rin ng pagkakataon ng Panginoon ang mga gumagawa ng masama na magbago. Kaya kuminsan nga, naiisip na observe, no? ng mga tao na bakit yung mga gumagawa ng masama ay tila bagang mahaba ang buhay. Sinasabi natin masamang damo, hindi ang basa-basa mamamatay. Dahil ang Panginoon ay mabuti, mahabagi, binibigyan pa ng pagkakataon na magbagong buhay ang mga gumagawa ng kasamaan. Okay?
So, yan po, yun, no? Yung pagpapahayag po no, ng kabutihan at kasamaan ay side by side po yan. At katulad ng tinuturo sa atin ng ating mga teachers nung tayo po nasa grade school, ako tandang-tanda ko yan, nung grade 1 ako, no? Ang turo sa amin ay do good, avoid evil. Oh, grade 1 po yan, tinuturo po yan. Do good, avoid evil. Gawin ang tama, ang mabuti at iwasan ang kasamaan. You see that? No? Ngayon naman, may pahayag naman ang Panginoon, no? Lahing masama at di tapat sa Diyos. O, lahing masama. Bakit sila lahing masama? Dahil hindi sila naniniwala, no? Sa pagpapahayag ng Diyos, no? Sa salita ng Diyos. Nababanggit nga dito, mahigit pa kay Jonas, no? Ang dito. Ang Panginoong Yesus, siyempre, mahigit pa kay Jonas yan, mahigit pa sa karunungan ni Solomon, ang karunungan ng Panginoon. Pero hindi pa rin sila naniniwala. Hindi pa rin sila sumasampalataya. Patuloy na gumagawa ng kasalanan, kasamaan. Kaya sabi ng Panginoon, lahing masama, lahing masama di tapat sa Diyos. Ayan. So sana hindi tayo mabibilang dito, mga kapanalig, ha? Hindi tayo dapat nabibilang sa lahing masama at di tapat sa Diyos. Dapat tayong lahing mabuti at tapat sa Diyos dahil tayo ay mga anak ng Diyos. At tayo ay mga kapatid ng Panginoong Yesus, no? Sa bisa ng ating binyag by virtue of our baptism, okay? We became sons and daughters of God, brothers and sisters of the Lord Jesus Christ. At the end of the day, it will be a matter of faith. Pananampalataya pa rin ang nakasalalay dyan, mga kapanalig. Tayo ay sumasampalataya sa Diyos. Ang Diyos na amang tagapaglikha, ang Diyos na anak na tagapagligtas, at ang Diyos na Espiritu Santo na tagapagpabanal sa atin. Yan pong tatlong persona sa isang Diyos na ating sinasamba, na ating pinaniniwalaan, no? At ang Diyos ay higit pa, no? Ang Panginoong Jesus, no? Na nakilala ng mga nakita ng mga tao, nakilala ay higit pa kay Propeta Jonas, higit pa kay Solomon. Subalit hindi pinaniwalaan ng maraming tao. Tayo magpapasalamat sa Diyos na tayo po ay may pananampalataya. Dumating sa ating kapuluan ang mga missionaries, mga misyonero na nagpahayag ng salita ng Diyos at ng pananampalatayang Kristiyano. Ang ating mga ninuno ay sumampalataya. Hanggang ngayon, tayo ay ang bansang Pilipinas, ang mga Pilipino, malaking porsyento po ay sumasampalataya sa Diyos, no? Naniniwala na si Kristo ang Mesiyas, Panginoon at tagapagligtas, tagapagpagaling sa ating mga sakit at karamdaman. Ang ating pong misa sa Radio Veritas ay unang-una patungkol sa mga may sakit, may karamdaman na hindi po nakapupunta sa simbahan para magsimba. Kaya nagsisimba sa radyo, kasamang radyo, o kaya ay sa cellphone, sa ating mga social media accounts, no? Ayan. At syempre, sa mga may suliranin, may problema, no? At ating ding mga kapatid sa ibayong dagat, mga overseas Filipino workers na malayo ang simbahan na sila ay makapagsisimba. Kaya sila po'y umaasa sa ating mga online masses, katulad nga dito sa ginagawa natin sa Radio Veritas. So patuloy nating idalangin, ipagdasal ang ating mga kapatid na may sakit, may karamdaman. Dalangin natin ang kanilang kagalingan, no? Okay, physical and spiritual. Kaya din may mga suliranin sa buhay, no? Kayo ay kasama sa aming panalangin. Mahalaga po talaga na tayo ay sumasampalataya.
sumasampalataya sa Diyos, Ama, Anak at Espiritu Santo, at tayo ay mapapabilang sa mabuting lahi o lahing mabuti at tapat sa Diyos. Muli, huwag sana tayong mapapabilang sa sinasabi ng Panginoon na lahing masama at di tapat sa Diyos. God bless you all. Natuklasan ni Jonas na walang makatatakas sa Panginoon. Idalangin natin sa Diyos Ama na bigyan tayo ng biyayang makapagbagong buhay at matatag na manalig kay Kristo na tumatawag sa atin sa pagbabalik loob. Ang itutugon, Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang simbahan naway ipahayag ng walang kapaguran ang mensahe ng Diyos ng pagbabalik loob sa mga naghahanap sa Panginoong may malinis na puso. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Tulad ng mga mamamayan ng Ninibe, naway ating itakwil ang masamang pag-uugali at humarap tayo sa Diyos ng may mababang kalooban at nagsisising spiritu. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga pamilya at mga komunidad naway maghangad ng kapayapaan, pagkakaisa at pagkakasundo. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga may sakit naway makatagpo ng kasiguruhan at pag-ibig mula sa mga nag-aaruga sa kanila. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga tapat na yumao, naway makatagpo ng walang hanggang kapayapaan. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Sa ilang sandali ng katahimikan, ipanalangin natin ang kagalingan at natatanging kahilingan ng ating mga Eucharistic advocates. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ama ng lahat, ibinigay mo sa amin ang tanda ni Jonas upang masalamin ang pagdating ng iyong anak. Pinakaasa mo mula pa noong una ang kanyang muling pagkabuhay. Isama mo kami sa kanya magpakailanman. Hinihiling namin ito sa pamagitan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Panginoon, aming alay, itong alak at tinapay sa altar mo ilalagay. At lumay bawat pangarap naming taglay sa palad mo ilalagay. Manalangin kayo mga kapatid upang ating paghahain ay kalugdan ng Diyos, Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay
sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanang banal. Ama naming lumikha, lahat ng iyong mga paghahaing ipinag-utos noong araw ay iyong pinagtibay sa isang haing hantungan ng tanan. Tanggapin ang ginaganap ngayon ng iyong mga lingkod at basbasan mo ito ng kabanalang gaya ng iyong kaloob sa mga alay ni Abel na lubha mong ikinalugod upang ang mga handog ng bawat isang nagbigay upang sambahin ang banal mong ngalan ay magkamit ng karagdagan mong kasiyahan sa pamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinasa namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Sa iyong paglingap at kagandahang loob, ang tao ay nilikha mo at pinangangasiwa sa sansinukob. Sa hangad mong siya'y iwastong lubos, siya'y pinagdusa mo sa kanyang pagtalikod. Sa iyong pagiliw, iyong ipinahintulot na makabalik siya sa pamagitan ni Kristo Jesus. Kaya kaysa na mga anghel nagsisiyawit ng papuri sa iyo na walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos makapangyarihan, napupuno ang langit at lupa, kalwalhatian mo. Hosana sa kaitaasan, pinagpalang na paririto sa ngalan ng Panginoon. Hosana sa Ama naming banal, ikaw ang bukal ng lahat ng kabanalan. Kaya sa pamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kulob na ito upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Heso Kristo. Bago niya pinagtiisang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya ang tinapay at iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayon din naman na matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan, iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin." Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo ay gunita
ay inihain. hanggang sa siya'y dumating, hanggang sa siya'y dumating. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya dinialay namin sa iyo ang tinapay nagbibigay buhay at ang kalis nagkakalob ng kaligtasan. Kami ay nagpapasalamat dahil kami ay iyong minarapat na tumayo sa harap mo upang maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kay San Leon na aming Santo Papa at ni Elias na aming obispo at ng lahat ng kaparian. Alalahanin mo rin mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo paginapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa na mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos. Kaisa ni San Jose ang kanyang banal na esposo. Kaisa ng mga apostol at ang lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo, mamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Yesu Kristo. Sa pamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Amen. Sa tagubilin naman nakagagaling na utos sa turo ni Jesus na Panginoon natin na Diyos, ipahayag natin ang lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo. Dito sa lupa, para ng sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin, at huwag mo kaming ipahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Diyos Ama, hinihiling namin na kami ay iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan, at ilayo sa lahat ng kapahamakan.
samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesu Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian at kapangyarihan at kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesu Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Panginoon, tunghayin niyo po ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Naway pagkalooban niyo po kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumayo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan ni Kristo sa bawat isa. Kapayapaan, kapayapaan, kapayapaan. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng mundo. Maawa ka sa amin, Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng mundo. Maawa ka sa amin, Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng mundo. Ipagkaloob mo ninyo sa amin ang kapayapaan. Mga kapatid, naririto ang ating Panginoong Jesucristo sa anyo ng alak at tinapay. Si Kristo, ang Kordero ng Diyos, nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapapalad ang mga inanyayahan sa kanyang banal na piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Mga kapanalig, ating dasalin ang komunyong espiritual. O Jesus, nananalig ako sa pananahan mo sa kabanal-banalang sakramento. Minamahal kita higit sa lahat at hangad ka ng aking kaluluwa. Hindi ko man matatanggap ngayon ang iyong katawan at dugo, inaasahan ko na patuloy kang mamumuhay sa aking puso. Naniniwala ako na narito ka at kaisa ka ng aking buong pagkatao. Huwag mong ipahintulot na mawalay ako sa iyo. Amen. Panalangin sa karangalan ng Nuestro Padre Jesus Nazareno. O Jesus Nazareno, katamis-tamisan naming manunubos, sa harap mo ngayon naririto kami't nangangayupapa at nagsisisi ng taos-puso sa aming pagiging walang turing sa iyo at paglimot sa di mabilang na mga biyaya mo, lalong-lalo na yaong mahalagang biyaya ng pagtutubos. Dinaramdam namin at pinagsisisihang labis, Panginoon ko, ang pagkakasala namin sa iyo. Ikinalulungkot namin ang pagiging dahilan ng pagpapasan mo ng krus na iyan sa gitna ng mga hirap at kapaitan, hanggang sa inihandog mo ang iyong buhay sa bundok ng Kalbaryo
Sa pagkaibig mo lamang na matubos kami at ang sangkatauhan mula sa sala. Pakabanalin mo, O Panginoon, ang aming pagnanais at ipagtanggap mo sa amin ang iyong biyaya. Maging tagapamagitan nawa ang iyong ina, ang kalinis-linisang Birheng Maria. Ama naming makapangyarihan, niloob mong akuin ang iyong anak, ang krus at kamatayan, upang ang sangkatauhan ay matubos at mabuhay. Ang pag-ako namin sa krus at kamatayan dito sa lupa, ayon sa diwa ng pagsunod sa iyong loob, na ginanap ng iyong anak, ay magpagindapat nawa naming kamtin ang lubos na katubusan at pagkabuhay sa iyong piling, sa pamamagitan ni Hesukristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Nuestro Padre Jesus Nazareno, Panginoon namin at Diyos, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, manatili kang kapiling ng iyong sambayanan na ngayon ay pinapakinabang mo sa iyong sariling buhay at gawin mong kami ay pasulong na makahakbang mula sa dati naming pagkamakasalanan patungo sa pagbabagong nagdudulot ng iyong kabutihan sa pamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Mga panalig, maya-maya po lamang ay magsasama-sama tayo sa ating pong programang Hello Father 911 Monday Edition mula po sa Diocese of Novaliches. Pagkatapos po yan ng editorial na alas 9, ayan, susunod na po ang ating Holy Rosary, no? At pagkatapos ng ating Holy Rosary, ang ating talakayan sa Hello Father. Okay, so mamaya po, no? Huwag pong kakalimutan ang ating programang Hello Father 911 Monday Edition. Sumayin niyo ang Panginoon At sumayo rin. naway pagpalain kayo lahat ng makapangyarihang Diyos, Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen. Ang misa ay naialay na. Umayo kayo at isabuhay ang Ebanghelyo ni Kristo. Salamat sa Diyos. Magsiawit kayo sa Panginoon. Hallelujah! Magsiawit sa Panginoon. Nuestro Padre Jesús Nazareno, sinasamba ka namin, pinipintuho ka namin, aral mong aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesús Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mo pinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, niluluwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin.
Nuestro Padre Jesus Nazareno, niluluwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin, pinipintuho ka namin. Aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong pinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka na namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, niluluwalhati ka na